Malamig at matalim ang hanging humampas sa mukha ni Tess habang unti-unting nawawalan ng apakan ang kanyang mga paa. Isang malakas at walang awang tulak. Bago pa man siya lamunin ng kadiliman sa ilalim ng bangin, nakita niya ang mukha ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig, ang kanyang asawa. Nakatingin ito sa kanya, hindi para iligtas siya, kundi para panoorin siyang mamatay. May dalang ngiti na tila demonyong nagdiriwang. Nadurog ang puso ni Tess bago pa man bumagsak sa malamig na dagat ang kanyang katawan. Paano nauwi sa ganito ang lahat? 2 oras bago ang malagim na pangyayaring iyon, akala ni Tess ay nasa kanya na ang pinakaperpektong buhay. Nakatayo sila ni Dominic sa isang magandang viewing deck sa ibabaw ng isang pribadong bangin. Tanaw ang lawak ng karagatan na nililiwanagan ng kabilugan ng buwan. Ito ang paborito nilang lugar. Dito siya nag-propose. Dito rin nila ipinagdiriwang ang kanilang 5th anibersaryo bilang mag-asawa. May nakahaing paborito nilang wine, mga kandilang sumasayaw sa ihip ng hangin, at malambing na musika mula sa cellphone ni Dominic. Tiningnan ni Tess ang kanyang asawa. Nakangiti ito habang sinasalinan siya ng alak. Guwapo, malambing, at maalaga. Kinagat ni Tess ang kanyang ibabang labi para pigilan ang sobrang pagngiti. Pakiramdam niya, siya na ang pinakasuwerteng babae sa buong mundo. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na kahon na binalot niya ng pulang velvet. Happy anniversary, mahal ko. Malambing na sabi ni Tess, sabay abot ng kahon. Kinuha ito ni Dominic. Nang buksan niya, lumantad ang isang mamahaling relo na matagal na nitong inaasam. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Tess, sobrang mahal nito. Sigurado ka ba? Kahit ano, ibibigay ko sa'yo, Dominic. Alam mo naman na ikaw ang buhay ko. Sagot ni Tess. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa. Hinagka ni Dominic ang noo niya. Kukunin ko lang yung regalo ko sa'yo sa kotse. Sandali lang ha. Tumango si Tess. Punong-puno ng pananabik ang kanyang dibdib. Habang naglalakad palayo si Dominic, naiwan ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Bigla itong umilaw. Hindi sana papansinin ni Tess, ngunit nahagip ng kanyang paningin ang pangalang lumabas sa screen. Stella, ang bagong sekretarya sa kumpanya nila. Kunot noong tinitigan ni Tess ang umiilaw na screen. Bakit magte-text ang sekretarya ng ganitong oras ng gabi? Bago pa mamatay ang ilaw ng screen, nabasa niya ang buong mensahe na nag-pop up. Hon, nakuha mo na ba ang signature niya sa life insurance? Miss na kita. Gusto na raw makita ni baby ang daddy niya. Napatigil sa paghinga si Tess. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya ang cellphone. Gusto niyang isipin na panaginip lang ito. Baka nagkakamali lang siya ng basa. Baka ibang Dominic ang tinutukoy. Pero nang iswipe niya ang screen pataas para mabasa ang mga naunang mensahe, parang binuhusan ng kumukulong tubig ang buong pagkatao niya. Konti na lang, babe. Pagsasign ko na siya ngayong gabi. Na-transfer ko na rin sa offshore account natin yung huling pera sa kumpanya niya. I love you, Dominic. Hindi ko na kayang magtago. I love you too, Stella. Malapit na. Magiging malaya na tayo. Ako nang bahala kay Tess mamaya. Nabitawan ni Tess ang cellphone. Bumagsak ito sa mesa. Lumikha ng isang mahinang kalabog na mas malakas pa sa pintig ng kanyang puso. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha sa kanyang nanginginig na mga kamay. Parang may pumipiga sa lalamunan niya. Hindi siya makahinga. 5 taon. 5 taon siyang nagpakamartir. Ibinigay niya ang lahat. Ang tiwala niya, ang pagmamahal niya, pati ang kumpanyang ipinundar ng mga yumaong magulang niya. Ipinaupo niya sa pamamahala ni Dominic para lang hindi ito makaramdam ng liit bilang lalaki. Tapos, ito ang igaganti sa kanya. Narinig niya ang mga yabag ng sapatos mula sa likuran. Mahal, heto na yung... Naputo lang sasabihin ni Dominic nang makita niyang nakatayo si Tess, nakatalikod sa kanya at nanginginig ang mga balikat. Dahan-dahang humarap si Tess.
Basang-basa ng luha ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at sakit. Tinuro niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sino si Stella? Basag ang boses na tanong ni Tess. Nawala ang ngiti sa labi ni Dominic. Napalitan ito ng pagkagulat, ngunit mabilis ding nawala. Hindi siya sumagot. Sumagot ka, Dominic! Sino si Stella? Sigaw ni Tess. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na bangin. At anong ibig sabihin ng baby? Buntis siya? Kinakasama mo ang sekretarya mo? Lumapit si Dominic, walang bakas ng pagsisisi sa mukha. Malamig ang kanyang mga mata. Ang mga matang dating nagbibigay ng init kay Tess ay tila naging yelo. Nabasa mo na pala, edi hindi ko na kailangang magpaliwanag. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang dibdib ni Tess sa narinig. Wala man lang pagtanggi, wala man lang paghingi ng tawad. Napahagulgol si Tess, napakapit sa dibdib niya dahil sa sobrang sakit. Bakit? Paano mo nagawa sa akin to? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Minahal kita ng buong buo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dominic. Minahal? O kinontrol? Malamig na sagot ng lalaki. Oo, binigay mo ang lahat, Tess. Binigay mo sa akin ang posisyon sa kumpanya pero ipinamukha mo pa rin araw-araw na pera mo yon. Na pamilya mo ang nagtayo noon. Na wala akong kwenta kung wala ka. Kailan ko ginawa yon? Umiiyak na sagot ni Tess. Pilit na inuunawa ang kahibangan ng asawa. Palagi kitang itinataas sa mga tao. Ginawa kitang CEO dahil naniniwala ako sa'yo. Bullshit! Sigaw ni Dominic. Pinalo ang mesa kaya't nahulog ang mga baso ng ngalak at nabasag. Napaatras si Tess sa gulat. Sawang-sawa na ako sa pagiging anino mo, Tess. Sawang-sawa na akong maging asawa ng magaling, perpekto at mayamang si Tess. Kay Stella ko naramdaman na lalaki ako. Na kailangan niya ako. Umiling si Tess, hindi makapaniwala sa kaharap. Ang lalaking pinakasalan niya ay isang demonyo at yung kumpanya? Nangihinang tanong ni Tess. Totoong ninakaw mo ang pera ng kumpanya ko? Ngumisi si Dominic. Isang ngiting nakakapangilabot. Simot na, mahal. Lahat ng savings, lahat ng assets na ibenta ko na. Wala na ang kumpanya mo. At ngayon, kailangan ko na lang yung life insurance mo para makapagsimula kami ni Stella ng bagong buhay. Nandilim ang paningin ni Tess. Ginamit siya. Kinuhanan ng yaman. At ngayon, ipagpapalit sa iba. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang isang salita. Lalaban ako. Pinahid ni Tess ang mga luha niya ng marahas. Tiningnan niya si Dominic ng may nanggagalaiting puot. Hindi ako papayag. Mariing sabi ni Tess. Ipapakulong kita, Dominic. Idadamay ko yung kabit mo. Kukunin ko pabalik ang bawat sentimo na kinuha mo sa akin. Wala kayong makukuha kahit piso. Tumalikod si Tess para maglakad papunta sa kotse niya. Kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang tawagan ang abogado niya. Ngunit bago pa siya makahakbang ng 3 beses, naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Dominic sa kanyang braso. Saan ka pupunta? Madiing bulong ni Dominic. Hinila siya nito pabalik ng buong lakas. Bitawan mo ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Tess. Pilit niyang inaalis ang kamay ng asawa. Kinakalmot ito, ngunit sobrang lakas ni Dominic. Tinulak siya ni Dominic palapit sa gilid ng bangin. Naririnig na ni Tess ang galit na paghampas ng mga alon sa matutulis na bato sa ibaba. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay tila nagbabadya ng kamatayan. Naramdaman ni Tess ang takot na gumapang mula sa kanyang talampakan pataas sa kanyang gulugod. Dominic, parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Nagmamakaawang yak ni Tess. Wala na ang tapang niya kanina. Nakikita niya sa mga mata ng asawa ang purong kasamaan. Gusto nitong pumatay. Hinawakan ni Dominic ang magkabilang balikat niya. Nasa dulo na ng bangin ang mga takong ng sapatos ni Tess. Isang maling galaw, babagsak siya. Tinitigan siya ni Dominic ng malapitan. Naaamoy pa ni Tess ang mamahaling pabango na siya mismo ang bumili para rito. Sorry, mahal. Nakangiting bulong ni Dominic sa tainga niya. Pero kailangan ko nang kunin ang premyo ko.
Goodbye, Tess. Bago pa makasigaw si Tess, naramdaman niya ang malakas na pagtulak ni Dominic sa kanyang dibdib. Nawalan ng apakan ang mga paa niya. Lumuwa ang mga mata ni Tess sa gulat at takot, habang ang katawan niya ay hinihigop pababa ng grabidad. Nakita niya si Dominic na nakatayo sa itaas ng bangin, nakatingin sa kanya habang papalayo ang imahe nito. Ang nakakasukang nangungiti sa labi ng asawa, ang huling bagay na tumatak sa isip niya. Paalam. Ang bilis ng pagbagsak, ang matinding lamig ng hangin, hanggang sa maramdaman niya ang marahas at napakasakit na paghampas ng kanyang katawan sa nagyayelong tubig ng dagat. Bam! Parang binugbog ang buong katawan niya. Agad siyang nilamon ng dilim. Pumapasok ang maalat na tubig sa kanyang ilong at bibig. Pilit siyang gumalaw. Pilit ikinampay ang mga kamay para umahon, ngunit masyadong malakas ang alon. Ang suot niyang bestida ay tila naging pabigat na humihila sa kanya pailalim. Wala siyang hangin. Unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Siguro, mas mabuti nang mamatay. Nawala na ang kumpanya niya. Niloko siya ng taong pinakamamahal niya. Wala na siyang pamilya. Wala nang rason para lumaban. Sa ilalim ng madilim at malamig na dagat, hinayaan ni Tess na sumuko ang kanyang katawan. Tinanggap niya ang kamatayan. Huminto siya sa paglangoy. Ngunit habang unti-unti nang nawawala ang kanyang malay, at ang huling bula ng hangin ay kumawala sa kanyang mga labi, biglang may naramdaman siyang mainit at mahigpit na kamay na pumulupot sa kanyang pulso. May nakahawak sa kanya. Isang tao sa ilalim ng madilim na dagat, at buong lakas siyang hinihila pataas. Halos sumabog ang dibdib ni Joaquin sa kakulangan ng hangin, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ni Tess. Pilit siyang sumisikad pa itaas, sinusuong ang malamig at marahas na alon ng dagat. Mahigpit ang yakap niya sa baywang ng babaeng matagal na niyang palihim na minamahal. Wala nang malay si Tess. Malamig na ang katawan nito. Isang linggo na siyang nagmamanman kay Dominic. Matagal na niyang alam ang mga kalokohan nito sa kumpanya, ang pagnanakaw ng pera, at ang lihim na relasyon nito sa sekretarya. Gusto sana niyang bigyan ng babala si Tess, pero sino ba naman siya? Isang hamak na security head ng kumpanya na walang karapatang manghimasok sa buhay mag-asawa ng kanyang amo. Pero nang sundan niya ang kotse ng dalawa paakyat sa bangin ngayong gabi, iba ang kutob niya. At tama siya. Nakita niya kung paano itinulak ng demonyong yon ang nag-iisang babaeng nagbibigay ng liwanag sa buhay niya. Pag-ahon nila sa ibabaw ng tubig, napabuntong hininga ng malalim si Joaquin. Inubo siya ng maalat na tubig. Tess! Tess! Gumising ka! Sigaw niya. Sinasampal ng marahan ang pisngi ng babae habang inaanod sila papunta sa mabatong bahagi ng pampang. Wala itong tugon. Binuhat niya si Tess papunta sa tuyong buhangin. Nanginginig ang buong katawan ni Joaquin, hindi dahil sa lamig, kundi sa matinding takot na baka huli na ang lahat. Inilapat niya ang dalawang kamay sa dibdib ni Tess at nagsimulang mag-pump. Gumising ka, parang awa mo na. Huwag mong iwan ang mundo ng ganito. Umiiyak na bulong ni Joaquin. Muli siyang nagbigay ng hangin sa bibig nito. 1, 2, 3. Biglang umubo ng malakas si Tess. Lumuwa ang tubig dagat mula sa bibig nito, kasabay ng isang malalim at nahihirapang paghinga. Napapikit si Joaquin at napasandal sa buhangin. Ligtas siya. Buhay siya. Binalot niya agad ng kanyang makapal na jacket ang nanginginig na katawan ni Tess at binuhat ito patungo sa nakatago niyang sasakyan. 2 araw ang lumipas. Tahimik na nakaupo si Joaquin sa gilid ng isang lumang kama sa loob ng isang tagong rest house sa probinsya. Ito ang tanging lugar na naisip niya kung saan hindi sila matutunton ni Dominic. Tinitigan niya ang natutulog na si Tess. May mga pasa ito sa braso at binti dahil sa pagbagsak. Maputla pa rin ang mga labi. Gusto niyang gumanti. Tuwing naaalala niya ang tunog ng pagbagsak ni Tess sa dagat, nararamdaman niyang parang mag-aalab ang kanyang galit.
Gusto niyang balikan si Dominic sa Maynila at tapusin ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Pero hindi pwede. Kailangan siya ni Tess ngayon. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Tess. Kumunot ang noo nito, tila nananaginip ng masama. Dominic, wag, unggol nito. Kasabay ng mabilis na pag-agos ng luha mula sa nakapikit nitong mga mata. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Tess. Tess, nandito ako. Ligtas ka na. Dumilat si Tess. Naguguluhang inilibot nito ang paningin sa buong kwarto. Bago napadako ang mga mata kay Joaquin, bumangon bigla si Tess, hinihingal. Nanlaki ang mga mata niya nang tuluyang bumalik ang mga alaala. Ang bangin, ang pagtatapat ni Dominic, ang malamig na tubig. Nasaan ako? Nanginginig nitong tanong. Bakit ako nandito? Joaquin? Nasa probinsya tayo. Iniligtas kita mula sa bangin. Ligtas ka na. Malumanay na sagot ni Joaquin. Sa halip na gumaan ang pakiramdam, nakita ni Joaquin kung paano dumilim ang mukha ni Tess. Tila gumuho ang buong mundo nito. Hinila ni Tess ang buhok niya at humagulgol ng napakalakas. Isang iyak na galing sa kaibuturan ng isang pusong nawasak. Bakit? Sigaw ni Tess. Bakit mo ako iniligtas? Nagulat si Joaquin nang bigla siyang tulakin ni Tess sa dibdib. Tess, nangihina at nawawala ang pag-asa. Sumigaw. Wala na akong silbi, Joaquin. Lahat ng pinaghirapan ko kinuha nila. Pati ang kumpanya ko wala na. Nag-uumapaw ang galit ni Tess. Pinaghahampas ang mga unan at kama. Nang subukang lumapit si Joaquin, siya mismo ang tinutok nito. Pinilit ni Tess na makawala, ngunit hindi maiwasan ang pagkabigla. Ibalik mo ako sa dagat, Joaquin. Huwag mo akong gawing ganito. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Ang puso'y tila napakabigat na halos hindi na makahinga. Tinanggap ni Joaquin ang lahat ng suntok. Hindi siya umiwas. Hinayaan niya itong ilabas ang galit. Alam niyang mas masakit ang nararamdaman nito sa loob kaysa sa mga kalmot na natatanggap niya. Pero nang mapansin niyang sinusubukan ng saktan ni Tess ang sarili nito sa pamamagitan ng paghampas ng ulo sa headboard ng kama, kumilos na siya. Dali-dali niyang hinuli ang magkabilang kamay ni Tess at mahigpit na niyakap ang babae. Bitawan mo ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Tess. Hayaan mo na akong mamatay. Hindi! Umuugong na boses ni Joaquin. Idiniin niya ang ulo ni Tess sa kanyang dibdib. Pilit mang kumawala ang babae, hindi niya ito binitawan. Hindi kita hahayaang mamatay, Tess. Hindi! Naramdaman ni Joaquin ang pagpuno ng kanyang mga mata. Isang mainit na butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang pisngi. Dumiretso sa buhok ni Tess. Unti-unting nawalan ng lakas si Tess. Bumigay ang mga tuhod nito at napasalampak silang dalawa sa sahig. Nakasubsob na lang ang mukha ni Tess sa dibdib ni Joaquin habang walang patid ang pag-iyak. Kinagat ni Joaquin ang kanyang ibabang labi para pigilan ang sariling emosyon, pero hindi niya napigilan ang magsalita mula sa galit. Gusto mong mamatay? Para ano, Tess? Madiing tanong ni Joaquin. Hinawakan ang magkabilang pisngi ng babae at ipinaharap sa kanya. Para magpakasaya ang hayop na asawa mo? Para ibigay sa kabit niya ang perang pinaghirapan ng mga magulang mo? Napapikit si Tess. Umiling-iling. Wala na akong laban. Talo na ako. Hindi ka talo hanggat humihinga ka. Bulyaw ni Joaquin. Nagulat si Tess sa lakas ng boses niya. Ngayon lang siya nitong nakitang nagalit. Makinig ka sa akin. Seryoso at nanginginig ang boses ni Joaquin. Buhay ka. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang pagkakataong ito hindi para sumuko, kundi para maningil. Hahayaan mo ba na pagtawanan ka na lang nila sa ibabaw ng pekeng kabaong mo? Natigilan si Tess. Kilala kita, Ma'am Tess. Patuloy ni Joaquin. Mas bumaba na ang boses, ngunit nananatiling matigas. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Binuo mo ang kumpanya mula sa wala noong mamatay ang parents mo. Huwag mong ibigay kay Dominic ang kasiyahang tapusin ka.
Tinitigan ni Joaquin ang mga mata ng babae. Gusto niyang sabihing nandito lang siya. Gusto niyang sabihing mamahalin niya ito higit pa sa kayang ibigay ng walang kwentang asawa nito. Pero itinikom niya ang kanyang bibig. Hindi ito ang tamang oras. Bumitiw si Joaquin sa pagkakayakap. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto para bigyan ito ng espasyo. Ipagluluto kita ng makakain. Magpahinga ka. Tahimik na paalam ni Joaquin. Sana bukas, maalala mo kung sino ka talaga. Lumipas ang ilang oras. Nasa kusina si Joaquin, nakatulala sa pinapakuluang sabaw. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo sa loob ng kwarto ni Tess. Kinabahan siya. Paano kung may gawin itong masama sa sarili? Iniwan niya pa naman ang first aid kit sa loob. May kasamang gunting iyon. Mabilis siyang lumapit sa pintuan ng kwarto na nakaawang ng kaunti. Sumilip siya. Nakita niya si Tess na nakatayo sa harap ng maliit na salamin. Gulo-gulo ang mahaba nitong buhok. Mugtong-mugto ang mga mata. Ngunit nawala na ang bakas ng kahinaan na nakita niya kanina. May kakaibang lamig sa mga titig ni Tess habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Kinuha nito ang matalim na gunting mula sa lababo. Nanigas si Joaquin. Aktong bubuksan na niya ang pinto para pigilan ito nang makita niya kung saan inilapat ni Tess ang patalim. Hindi sa pulso, hindi sa leeg. Hinawakan ni Tess ang kanyang mahaba at tuwid na buhok, ang buhok na palaging pinupuri ni Dominic. Ang buhok na naging simbolo ng pagiging perpektong asawa niya. Creak, creak. Sa bawat paggupit ng gunting, tila pinutol din ni Tess ang lahat ng kahinaan at katangahan niya sa nakaraan. Bumagsak sa malamig na sahig ang mahahabang hibla ng buhok. Pinanood ni Joaquin. Tagos hanggang buto ang kilabot. Habang nagbabago ang anyo ng babaeng mahal niya. Mula sa isang mahinang asawa, patungo sa isang babaeng handang manira ng buhay. Inilapag ni Tess ang gunting sa lababo. Hinaplos nito ang bago at maikling buhok. Nakita ni Joaquin ang pagngisi nito sa salamin, isang nangiting walang bakas ng pagmamahal. Patay na si Tess! Malamig na bulong ng babae sa hangin. Ang babalik sa kanila ay isang bangungot. Isang buwan ang lumipas, simula nang lamunin si Tess ng bangin. At sa isang buwang iyon, naging paboritong paksa ng mga balita si Dominic. Ang ulirang asawa, ang nagluluksa, ang biktima ng trahedya. Nakatayo si Dominic sa harap ng isang magarbong altar sa loob ng isang pribadong chapel. Puno ng puting rosas ang paligid. Sa gitna, may isang mamahaling kabaong. Walang laman. Dahil hindi kailanman natagpuan ang katawan ni Tess, ngunit sapat na iyon para paniwalain ang lahat. Umiiyak si Dominic. Nakatakip ang mga kamay sa mukha. Humihikbi ng malakas, habang inaalalayan ng mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Hindi ko kaya bro, bulong ni Dominic sa kaibigan niyang si Marco, habang pasimpleng pinupunasan ang walang luhang mga mata. Sobra siyang mahalaga sa akin. Paano na ako ngayon? Kayanin mo, Dom. Para kay Tess. Tapik ni Marco sa balikat niya, awang-awa sa kaibigan. Sa loob-loob ni Dominic, gusto na niyang matawa ng malakas. Ang galing niyang umarte. Siguro kung hindi siya naging negosyante, nanalo na siya ng award sa pag-arte. Napasulyap siya sa likuran ng chapel. Naroon si Stella, suot ang isang itim na dress na lalong nagpalitaw sa hubog ng katawan nito. Nakatayo ng tahimik, pero may pilyang nangiti sa mga labi. Nagtama ang paningin nila. Isang kindat ang ibinigay ni Stella bago ito tumalikod at naglakad palabas. Pagkatapos ng seremonya, nagmamadaling umuwi si Dominic sa malaking mansyon nila ni Tess. Ang bahay na dating malamig at puno ng mga paalala ng kanyang pagiging anino ay nag-iba na ng simoy. Pagpasok niya sa master's bedroom, nakakalat ang mga mamahaling damit at sapatos sa sahig. Nakabukas ang walk-in closet ni Tess. Nakaupo si Stella sa harap ng malaking vanity mirror, nagsusuklay habang inaamoy ang isang paboritong pabango ni Tess. Ang bango pala talaga nito, sabi ni Stella, lumapit kay Dominic at inikot ang mga braso sa leeg ng lalaki. Bagay ba sa akin? Niyakap ni Dominic si Stella sa baywang
at hinalikan ito sa leeg. Mas bagay sa'yo. Bagay sa'yo lahat ng nandito sa bahay na to. Napangisi si Stella. Bumitaw ito saglit at naglakad papunta sa isang malaking kahon ng basura sa gilid ng kwarto. Hinablot niya ang isang malaking wedding picture ni na Dominic at Tess na nakasabit noon sa itaas ng kama. Oops, sabi ni Stella, at walang gatol na inihagis ang frame sa loob ng basurahan. Nabasag ang salamin nito. Tumawa si Dominic. Lumapit siya sa minibar sa loob ng kwarto at nagbukas ng isang bote ng mamahaling wine na matagal nang itinatago ni Tess. Cheers sa bagong buhay natin, babe. Itinaas ni Dominic ang baso niya. Cheers sa 40 million pesos na life insurance ni Tess. Nakangising tugon ni Stella sabay clink ng baso nila. Kailan mo makukuha yung tseke? Sumimsim si Dominic ng alak. Next week, na-clear na ng pulisya yung investigasyon. Aksidente daw talaga ang nangyari. Nadulas siya habang kumukuha ng picture sa bangin. Wala silang nakitang foul play. Ang talino mo talaga. Lumapit muli si Stella. Pinaglalaruan ang butones ng polo ni Dominic. At yung mga pera sa kumpanya niya na nilaunder natin? Safe na sa offshore account natin. Walang makakatunton. Yung kumpanya niya idedeklara ko na bankrupt next month. Ibebenta ko yung mga natitirang assets para may pang-startup ako ng sarili kong negosyo. Ako na ang masusunod ngayon. Wala nang test na magdidikta sa akin. Humalakhak si Stella at siniil ng halik si Dominic. Eksaktong-eksakto ang lahat sa plano. Wala nang sagabal, wala nang banta. Hawak na nila ang mundo. Wala silang pagsisisi sa ginawa nilang pagpatay dahil para sa kanila, tama lang na mawala ang isang taong humahadlang sa kaligayahan nila. Kinaumagahan, pumasok si Dominic sa opisina bilang isang nagluluksang CEO. Lahat ng empleyado ay yumuyuko sa kanya. Nagbibigay ng pakikiramay. Sanay na siya sa atensyon. Gusto niya ang pakiramdam ng kapangyarihan at pag-asa ng mga tao sa kanya na dating na kay Tess lang. Pag-upo niya sa kanyang leather swivel chair, napansin niya ang isang itim na kahon sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang pangalan ng sender, walang return address. Tanging ang pangalan niya lang, Dominic, ang nakasulat sa isang simpleng puting papel. Kumunot ang noo niya. Inisip niya na baka galing sa isang business partner na nagpadala ng condolence gift. Kinuha niya ang kahon. Medyo mabigat ito. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Nang makita niya ang laman, nanigas ang buong katawan ni Dominic. Isang matinding lamig, ang mabilis na gumapang sa kanyang batok. Tila umatras ang lahat ng dugo niya sa katawan. Wala siyang marinig kundi ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Dug-dug, dug-dug, nabitawan niya ang takip ng kahon. Sa loob, nakahimlay sa isang puting tela, ang isang kwintas. Hindi iyon ordinaryong kwintas. Iyon ang diamond necklace na binili niya para kay Tess bilang regalo sa kanilang unang anibersaryo. At hindi lang iyon. May tuyong dugo na nakadikit sa palawit nito. Ang kwintas na suot ni Tess noong gabing itulak niya ito sa bangin. Ang kwintas na alam niyang hindi kailanman huhubarin ng asawa niya. Nanginginig ang mga kamay na dinampot ni Dominic ang maliit na piraso ng papel na nakatiklop sa ilalim ng kwintas. May nakasulat doon gamit ang pulang lipstick. Ang paboritong kulay ng lipstick ni Tess. Ang ganda ng tulog mo, mahal. Samantalang ako, nilalamig. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Sir, may meeting po kayo sa... Bungad ng sekretarya niya. Lumabas ka! Bulyaw ni Dominic, napatayo mula sa upuan. Pawis na pawis ang noo at nanginginig ang boses. Wag na wag kayong papasok hanggat hindi ko sinasabi. Nagulat ang sekretarya. Mabilis na humingi ng tawad at isinara ang pinto. Napasabunot si Dominic sa sarili niyang buhok. Hinihingal siya. Paulit-ulit na tinititigan ang kwintas at ang mensahe. Imposible. Imposibleng buhay si Tess. Nakita niya mismo ang pagbagsak nito sa matutulis na bato. Nakita niyang nilamon ito ng malakas na alon. Walang nabubuhay sa ganoong kataas na talon. Walang nakaligtas. Pero sino ang nagpadala nito?
Sino ang may alam? Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Stella. Ilang ring pa lang, sinagot na ito ng babae. Hon, bakit napatawag ka? Nag-e-enjoy pa ako dito sa spa. Masayang bati ni Stella. Pumunta ka dito. Ngayon na. Nanginginig na utos ni Dominic. Ha? Bakit? May problema ba? Basta pumunta ka rito. Sigaw ni Dominic at pinatay ang tawag. Hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya sa loob ng opisina. Pilit na kinakalma ang sarili. Prank lang to? Bulong niya sa sarili. May nananakot lang sa akin. Baka isa sa mga tauhan ko na may alam. Babayaran ko sila. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi multo. Hindi si Tess ang nagpadala noon. Kailangan niyang manatiling matatag. Kung may nakakaalam ng katotohanan, kailangan niya itong hanapin at patahimikin. Pero habang tinititigan niya ang pulang sulat kamay sa papel, isang nakakakilabot na katotohanan ang pilit na sumiksik sa utak niya. Ang paraan ng pagsulat ng letrang T sa salitang tulog. Ang pagkakakurbada ng titik L. Araw-araw niyang nakikita ang pirma ni Tess sa mga tseke at dokumento ng kumpanya. Kabisado niya ang bawat linya ng sulat kamay ng kanyang asawa. Napalunok si Dominic. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumulo sa kanyang likuran nang biglang tumunog ang intercom niya sa mesa. Kring! Nanginginig na pinindot niya ang speaker button. Sir, boses ng receptionist mula sa lobby, halatang nalilito. May nagpa-deliver po ulit para sa inyo. Isang bouquet ng bulaklak. Itapon mo yan, galit na utos ni Dominic. Sino ang nagpadala? Wala pong pangalan ng sender, sir. Sagot ng receptionist. Pero may nakasulat po sa card. See you soon. Ano pong gagawin ko rito? Hindi na nakasagot si Dominic. Napatitig siya sa nakasarang pinto ng kanyang opisina. Sa unang pagkakataon matapos ang isang buwan, naramdaman muli ng mapagmataas na si Dominic ang isang emosyon na matagal na niyang ibinaon. Takot. Matinding takot. Buhay man o patay, isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos si Tess. Tiningnan ni Victoria ang kanyang sarili sa malaking salamin ng penthouse. Maikli na ang kanyang buhok hanggang panga na lamang ang haba nito at kulay abo na ang dulo. Ang kanyang suot ay isang mamahaling itim na business suit na lalong nagpadagdag sa kanyang awtoridad. Wala na ang bakas ng malalambot na mata ni Tess. Ang nakaharap sa salamin ngayon ay si Victoria, isang babaeng gawa sa bakal at yelo. Handa ka na ba? Tanong ni Joaquin habang naglalakad papasok sa silid. Suot din ni Joaquin ang isang formal na suit. Siya ang magsisilbing Chief Operations Officer ng investment firm na itinayo nila gamit ang mga lihim na ari-arian ni Joaquin sa ibang bansa. Tumingin si Victoria sa kanya at tumango. Handa na akong bawiin ang sa akin, Joaquin. Tandaan mo, kailangan nating makuha ang tiwala ni Dominic bago natin siya tuluyang wasakin. Desperado siya sa pera ngayon dahil sa palubog niyang mga iligal na negosyo. Ikaw ang magiging huling barahan niya. Huminga ng malalim si Victoria. Kinuha niya ang kanyang designer bag at isang maliit na bote ng pabango. Iyon ang paborito niyang pabango. Noong siya pa si Tess, isang espesyal na halo ng sampagita at vanilla na siya mismo ang nagpa-customize sa France. Alam niyang sa oras na maamoy ito ni Dominic, magugulo ang isip nito. Tara na, mariing sabi ni Victoria. Pagdating nila sa gusali ng kumpanya, ang gusaling dating pagmamay-ari ni Tess, naramdaman ni Victoria ang kaba sa kanyang dibdib. Bawat sulok ng lobby ay may alaala. Ang mga empleyadong bumabati sa kanya ay ang mga taong dating nakangiti sa kanya bilang kanilang CEO. Pero ngayon, walang nakakakilala sa kanya sa likod ng malalaking sunglasses at bagong anyo. Dire-diretso silang naglakad patungo sa boardroom. Sa loob, naroon na si Dominic. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Senyales na hindi ito nakakatulog ng maayos. Simula nang matanggap ang mga misteryosong padala. Nang bumukas ang pinto,
Agad na tumayo si Dominic. Good morning, Mr. Valderrama. Bati ni Joaquin sa seryosong tono. I am Joaquin, and this is the representative of our firm, Miss Victoria Montenegro. Dahan-dahang hinubad ni Victoria ang kanyang sunglasses. Tinitigan niya ng diretso si Dominic. Nakita niya ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ng asawa, marahil dahil sa hubog ng kanyang mukha o marahil dahil sa pamilyar na paraan ng kanyang pagtayo. Nice to meet you, Mr. Valderrama. Malamig na sabi ni Victoria. Inabot niya ang kanyang kamay. Nanginginig na tinanggap ni Dominic ang kamay niya. Ma'am Miss Montenegro, please have a seat. Nagsimula ang meeting. Inilatag ni Dominic ang kanyang plano para sa isang bagong township project. Halatang-halata ang desperasyon sa kanyang boses. Kailangan niya ng malaking puhunan para hindi siya makulong sa mga utang niya sa mga supplier. Habang nagsasalita si Dominic, nanatiling tahimik si Victoria. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng lalaki. Ang mga kamay nitong panandali ang nanginginig. Ang madalas nitong pag-inom ng tubig. Mr. Valderrama, pagputol ni Victoria sa paliwanag ni Dominic. Maganda ang iyong vision, pero sa mundong ito, ang pinakaimportanteng asset ay hindi lupa o gusali. Tumigil si Dominic at tumingin sa kanya. Ano po iyon, Miss Montenegro? Lumapit ng bahagya si Victoria sa mesa. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiwalang ibinigay, sabi ni Victoria. Dahil kapag ang tiwala ay nasira, parang nahulog ka sa isang napakalalim na bangin. Walang kasiguraduhan kung makakaahon ka pa. Nabitawan ni Dominic ang ballpen na hawak niya. Namutla siya ng husto. May problema ba, sir? Tanong ni Joaquin, na tila walang alam sa nangyayari. Wala. Mabilis na sagot ni Dominic. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo. Medyo mainit lang ang aircon. Nagpatuloy ang usapan, ngunit hindi na makapag-focus si Dominic. Panay ang sulyap niya kay Victoria. May kung ano sa boses ng babaeng ito na nagpapaalala sa kanya kay Tess. Pero imposibleng si Tess ito. Maikli ang buhok ni Victoria, matapang ang pananalita, at mayaman ang dating. Matapos ang 2 oras, natapos ang meeting. Pag-iisipan namin ang iyong proposal, Mr. Valderrama, sabi ni Joaquin habang nagliligpit ng gamit. Tatawagan ka namin sa lalong madaling panahon. Salamat, sagot ni Dominic. Tumayo si Victoria para lumabas, ngunit sinadya niyang dumaan ng malapit sa gilid ni Dominic. Isang malakas na simoy ng hangin ang nagdala ng bango ng kanyang pabango patungo sa ilong ni Dominic. Sampagwita at vanila, nanlaki ang mga mata ni Dominic. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang pabangong iyon ang tanging amoy na hinding-hindi niya malilimutan. Bago pa man makahakbang palabas si Victoria, mabilis na hinawakan ni Dominic ang kanyang pulso. Sandali! Sigaw ni Dominic. Napatigil si Victoria. Dahan-dahan siyang lumingon, tila nagtataka. Pero sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya sa takot na nakikita niya sa mga mata ng lalaki. May kailangan ka pa ba, Mr. Valderrama? Tanong ni Victoria. Tinitigan siya ni Dominic ng matagal. Hinanap nito ang kahit anong senyales sa kanyang mukha. Pinagmasdan nito ang kanyang mga labi, ang kanyang ilong, at ang peklat sa kanyang leeg na tago ng kanyang kwelyo. Ang pabango mo. Bulong ni Dominic. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Saan mo nakuha ang pabangong iyon? Itinaas ni Victoria ang kanyang kilay. Custom-made ito sa France, Mr. Valderrama. Bakit? May problema ba sa amoy ko? Hindi binitawan ni Dominic ang kanyang pulso. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng hawak. Tila natatakot na kapag binitawan niya ito, ay maglalaho itong parang bula. Sino ka ba talaga? Madiing tanong ni Dominic. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Tiningnan ni Victoria ang kamay ni Dominic na nakahawak sa kanya bago ibinalik ang tingin sa mga mata ng lalaki. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong boardroom.
Maging si Joaquin ay napatigil sa paggalaw. Masyado kang paranoid, Mr. Valderrama. May nahong sagot ni Victoria, sabay bawi ng kanyang kamay ng marahas. Kung ganito ka makitungo sa mga potensyal na investor, hindi katakatakang bumabagsak ang kumpanya mo. Naglakad palabas si Victoria nang hindi lumilingon. Ang bawat tunog ng kanyang heels sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ni Dominic. Pagpasok nila sa elevator, doon lang huminga ng malalim si Victoria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding adrenaline ng paghihiganti. Masyado kang naging agresibo sa dulo, bulong ni Joaquin sa loob ng elevator. Kailangan niyang matakot, Joaquin, sagot ni Victoria habang nakatingin sa refleksyon niya sa pinto ng elevator. Gusto kong bawat gabi bago siya matulog, ang mukha ko ang makikita niya. Gusto kong mabaliw siya sa pag-iisip kung buhay ba ang asawang pinatay niya. Samantala, naiwan si Dominic sa loob ng boardroom, nakatitig sa kawala. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig na idinial ang numero ng kanyang tauhan. Hanapin mo lahat ng records tungkol kay Victoria Montenegro, ganda ni Dominic. Lahat, mula kapanganakan hanggang na ngayon. Gusto kong malaman kung saan siya galing. Binaba niya ang telepono at napaupo sa sahig. Ang bango ng sampagita ay tila nakakapit pa rin sa kanyang ilong. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Buhay ka ba talaga, Tess? Bulong niya sa sarili. Imposible. Pinatay kita. Nakita kitang nahulog. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabaliw, isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasabay ng biglang pagpatay-sindi ng mga ilaw sa opisina. At sa dilim, naramdaman ni Dominic ang isang malamig na haplos sa kanyang batok. Hindi sapat ang malambot na kama at mamahaling seda para patulugin ng mahimbing si Stella. 3:00 na ng madaling araw, ngunit nananatiling dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kisame ng kwartong dati ay kay Tess. Biglang gumalaw ng marahas ang katabi niyang si Dominic. Nanginginig ito at pawis na pawis kahit nakasagad ang lamig ng aircon. Huwag, Tess, huwag kang lalapit. Ungol ni Dominic sa kanyang panaginip. Napabuntong hininga si Stella at padabog na naupo. Dominic, gising! Marahas na napabalikwas si Dominic. Humahangos ito at tila galing sa isang mahabang takbuhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa madilim na sulok ng kwarto. Nandun siya, Stella. Nakita ko siya. Nanginginig na turo ni Dominic sa tabi ng malaking bintana. Hinarap ni Stella ang tinuturo ng asawa, pero wala namang kahit ano roon kundi ang anino ng mga kurtina. Ano ba, Dominic? Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Stella. 1 buwan na tayong ganito. Gabi-gabi mo na lang siyang napapanaginipan. Patay na si Tess. Nahulog siya sa bangin. Wala nang babalik. Humarap sa kanya si Dominic. Ang mukha nito ay puno ng takot. Pero yung babaeng nakita ko sa meeting, si Victoria. Stella, ang bango niya, amoy Tess siya. Pati ang boses niya. Parang naririnig ko si Te. Hinawakan ni Stella ang magkabilang balikat ni Dominic at niyanig ito. Makinig ka sa akin. Kamukha lang siguro o baka nagkataon lang ang pabango. Namamalikmata ka lang dahil sa konsensya mo. Isipin mo ang pera. Isipin mo ang buhay na meron tayo ngayon. Bumalik sa pagkakahiga si Dominic. Pero alam ni Stella na hindi na ito makakatulog. Kinabukasan, hindi mapakali si Stella. Kailangan niyang makita ang babaeng ito na nagpapagulo sa isip ni Dominic. Nagpunta si Stella sa opisina nang hindi nagsasabi kay Dominic. Eksaktong paglabas niya sa elevator, nakita niya ang isang babaeng naglalakad palabas ng kumpanya. Elegante, matikas, at may dalang aura ng kapangyarihan. Ito na siguro si Victoria Montenegro. Excuse me, tawag ni Stella habang humaharang sa daan ni Victoria. Napatigil si Victoria. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang itim na sunglasses at tinitigan si Stella
Mula ulo hanggang paa, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Yes? May kailangan ka? Malamig na tanong ni Victoria. Ako si Stella, ang fiancé ni Dominic Valderrama. Matapang na pakilala ni Stella. Itinaas niya ang kanyang baba para magmukhang mas mataas, pero parang wala itong talab sa babaeng kaharap. Ah, ikaw pala ang sekretaryang naging asawa agad. Sagot ni Victoria. May halong pangungutya ang kanyang boses. Balita ko, mabilis kang nakalipat sa bahay ni Tess. Masarap ba ang pakiramdam ng nakatira sa gamit ng patay? Namula si Stella sa galit. Wala kang pakialam kung nasaan man ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na layuan mo ang asawa ko. Huwag mo siyang lalaruin, Victoria. Lumapit ng bahagya si Victoria kay Stella. Amoy na amoy ni Stella ang pabangong sinasabi ni Dominic. Sampagwita at vanilla. Isang bango na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hindi ko siya nilalaro, Stella. Bulong ni Victoria sa tainga niya. Sadyang mahina lang ang loob ni Dominic. Siguro dahil alam niyang may ninakaw siyang hindi sa kanya. At alam nating dalawa na ang mga magnanakaw. Laging nahuhuli sa huli. Bago pa makasagot si Stella, naglakad na palayo si Victoria habang tumatawa ng mahina. Naiwan si Stella na nanginginig sa inis. May kung ano sa babaeng iyon na nagpaparamdam sa kanya ng sobrang insecurity. Pag-uwi ni Stella sa mansyon, dinatnan niya si Dominic na naglalasing sa sala. Nagkakalat ang mga bote ng alak sa sahig. Lasing ka na naman, sigaw ni Stella sabay hablot sa basong hawak ni Dominic. Pumunta ako sa kumpanya kanina. Nakita ko siya, Dominic. Nakita ko si Victoria. Tumingin si Dominic sa kanya. Mapula ang mga mata. Oh, anong sabi niya? Wala. Isang mayabang na babae lang siya. Pero bakit ka natatakot sa kanya? Bakit ka nagpapatalo? Tumayo si Dominic at marahas na hinawakan ang braso ni Stella. Hindi mo naiintindihan, Stella. Pakiramdam ko minamanmanan tayo. May nagpadala na naman ng sulat sa akin kanina. Sabi doon, alam daw niya kung ano ang ginawa natin sa bangin. Baka nananakot lang yon, bulyaw ni Stella. Huwag kang duwag. Isipin mo ang bata sa sinapupunan ko. Kapag nahuli tayo, pati ang anak mo madadamay. Gusto mo bang lumaki ang anak natin sa kulungan? Napatigil si Dominic nang marinig ang tungkol sa bata. Huminga siya ng malalim at napasapo sa kanyang mukha. Ayoko nang marinig ang pangalan ni Tess, mariing sabi ni Dominic. Ayoko na. Kalimutan na natin siya. Nagtalo pa ang dalawa ng matagal. Sigawan, sumbatan at mura ang namayani sa loob ng bahay. Punong-puno ng tensyon ang bawat sulok ng mansyon na dati ay pagmamay-ari ni Tess. Galit na pumasok si Stella sa kanilang kwarto at sinara ang pinto ng malakas. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang mawala ang bigat ng kanyang dibdib. Sinimulan niyang iligpit ang mga gamit na nagkalat sa kwarto. Napatingin siya sa isang malaking painting na nakasabit sa dingding. Isang abstract painting na paborito ni Tess. Kahit kailan, napakapangit ng panlasa ng babaeng to, bulong ni Stella. Kinuha niya ang painting para sana itapon na ito sa labas. Pero nang maangat niya ang mabigat na frame, may napansin siyang kakaiba sa likuran nito. Isang maliit na butas sa pader. At sa loob ng butas na yon, may isang maliit na bagay na kumikislap. Nang ilapit ni Stella ang kanyang mukha, nanigas siya sa kinatatayuan. Isang maliit na camera lens. Nakatitig ito sa kanya. At sa tabi ng lens, may isang maliit na pulang ilaw na paulit-ulit na kumukurap, nakarecord. May nakatingin sa kanila. May nakakarinig sa bawat pagtatalo nila. May nakakaalam sa bawat sikretong pinag-uusapan nila sa loob ng kwartong yon. Dahan-dahang napatingin si Stella sa paligid ng kwarto. Pakiramdam niya, libo-libong mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Dominic! Dominic! Halika rito! Malamig ang titig ni Victoria sa screen ng kanyang laptop habang pinapanood ang bawat galaw ni na Dominic at Stella sa loob ng mansyon. Isang buwan niyang pinagplanuhan
ang pagkakabit ng mga hidden cameras na yon sa tulong ni Joaquin. Gusto niyang makita ang bawat paghihirap, bawat pag-aaway, at bawat sikretong itinatago ng dalawang taong sumira sa buhay niya. Nakita niya sa monitor si Stella na galit na tinatapon ang mga gamit sa kwarto. Ngunit nang makita nito ang camera sa likod ng painting, naramdaman ni Victoria ang isang kakaibang tuwa. "Mabaliw kayo sa takot," bulong niya sa sarili habang humihigop ng mainit na kape. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Paglabas ni Dominic sa kwarto pagkatapos ng kanilang pag-aaway, nakita ni Victoria sa kabilang kamera na mabilis na kinuha ni Stella ang kanyang cellphone. May tinawagan ito. "Hello, Anton," bulong ni Stella sa telepono habang patingin-tingin sa pinto. "Kailangan nating magkita." Natataranta na si Dominic. Akala niya mumultuhin siya ni Tess. Kailangan na nating makuha ang pera bago pa siya tuluyang mabaliw. Nanigas si Victoria nang marinig ang sumunod na sinabi ni Stella. "Huwag kang mag-alala. Hindi niya alam na sayo ang dinadala ko. Akala ng tangang yon, siya ang ama. Pag nakuha na natin ang pera mula sa insurance at sa kumpanya, iiwan na natin siya." Nabitawan ni Victoria ang kanyang tasa. Kumalat ang kape sa mesa, ngunit hindi niya iyon pinansin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Hayop ka, Dominic," sabi ni Victoria habang nanginginig ang boses sa halo-halong emosyon. "Pinatay mo ako para sa isang babaeng ginagawa ka lang palaka. Pinatay mo ang asawa mo para sa anak na hindi naman sayo." Ito ang kailangan niyang ebidensya. Hindi lang para sa hustisya, kundi para tuluyang wasakin ang natitirang bait sa isip ni Dominic. Kinagabihan, nagpasya si Victoria na kumilos. Alam niyang may itinatagong mga dokumento si Dominic sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, mga papeles ng mga ilegal na transaksyon at mga pekeng invoice na ginamit nito para limasin ang pera ng pamilya Valderrama. "Delikado ang gagawin mo, Tess," babala ni Joaquin habang inihahanda ang kanilang sasakyan. Maraming tauhan si Dominic doon, mga tauhan na hindi natatakot pumatay. "Kailangan ko ang mga dokumentong yon, Joaquin," matigas na sagot ni Victoria. Iyon ang huling pako sa kabaong ni Dominic. "Hindi ako pwedeng tumigil ngayon." Pumunta sila sa bodega. Madilim at amoy kalawang ang paligid. Habang nagbabantay si Joaquin sa labas, lulan ng isang itim na van, dahan-dahang pumasok si Victoria sa loob gamit ang isang duplicate key na nakuha niya noon pa. Sa loob ng isang lumang filing cabinet, natagpuan niya ang hinahanap niya. Ang mga asul na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Dominic. Mabilis niyang kinuha ang mga ito at isinilid sa kanyang bag. Ngunit bago pa siya makalabas, biglang bumukas ang malalaking ilaw sa loob ng bodega. Klang! Napapikit si Victoria sa sobrang silaw. "Sabi ko na nga ba, may daga na nakapasok dito." Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi si Dominic. Iyon ang head of security ni Dominic, isang lalaking kilala sa pagiging marahas. Kasama nito ang 5 iba pang lalaki na may hawak na mga bakal at patalim. "Sino ka? At anong ginagawa mo sa gamit ni Boss Dominic?" Tanong ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Niyakap ni Victoria ang kanyang bag. "Wala kayong pakialam. Alis sa daan ko." Tumawa ang mga lalaki. "Hindi ka makakaalis dito ng buhay, miss. Ibigay mo sa amin ang bag na yan." Akma nang susugod ang mga lalaki nang biglang mabasag ang malaking bintana sa itaas. Isang anino ang mabilis na bumagsak mula sa itaas at tumama sa gitna ng mga lalaki. Si Joaquin. "Tumakbo ka na, Victoria. Ngayon na." Sigaw ni Joaquin habang sinisipa ang isa sa mga tauhan. Nagsimula ang isang matinding bakbakan. Kahit mag-isa, kitang-kita ang galing ni Joaquin sa pakikipaglaban. Bawat suntok at sipa niya ay may kasamang puwersa. Pinoprotektahan niya ang bawat daan patungo kay Victoria. "Joaquin, tara na!"
Sigaw ni Victoria habang tumatakbo palabas. Ngunit may isang lalaking nakatago sa likod ng mga kahon. May hawak itong matalim na balisong. Nang makita nitong nakatalikod si Victoria, mabilis itong sumugod para saksakin ang babae. Victoria, ilag! Huli na para umiwas si Victoria. Napapikit na lang siya at naghintay ng sakit. Pero hindi saksak ang naramdaman niya. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas na impact ng katawan na tumulak sa kanya palayo. Ang tunog ng patalim na bumaon sa laman. Napanganga si Victoria. Nakikita niya si Joaquin na nakatayo sa harap niya, hawak ang braso ng lalaking sumugod, ngunit ang balisong ay nakabaon na sa balikat ni Joaquin. Hayop ka! Sigaw ni Joaquin. Sinuntok niya ng buong lakas ang lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Dugo. Maraming dugo ang dumanak sa polo ni Joaquin. Joaquin! Sigaw ni Victoria. Sinalo ang lalaki bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig. Tara na. Bilis, nahihirapang sabi ni Joaquin. Sa kabila ng sugat, nagawa pa rin nilang makalabas at makasakay sa sasakyan. Mabilis na pinaandar ni Victoria ang van habang naririnig ang mga sigaw ng mga lalaking humahabol sa kanila. Huminto sila sa isang madilim na eskinita, malayo sa bodega. Malakas na ang ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng van ay tila nakikipagkumpetensya sa bilis ng tibok ng puso ni Victoria. Joaquin, kailangan nating pumunta sa ospital. Nanginginig na sabi ni Victoria habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa balikat ni Joaquin gamit ang kanyang scarf. Hindi pwede. Malalaman ni Dominic, okay lang ako. Bulong ni Joaquin. Namumutla na siya at malalim ang bawat paghinga. Napaiyak si Victoria. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ako sinalo? Pwede kang mamatay, Joaquin. Dahan-dahang itinaas ni Joaquin ang kanyang kamay at hinawakan ng pisngi ni Victoria. Ang init ng kanyang palad ay kabaligtaran ng malamig na ulan sa labas. Tinitigan niya ang mga mata ni Victoria, hindi bilang si Victoria Montenegro, kundi bilang ang Tess na matagal na niyang itinatangi. Kahit ikamatay ko, Tess, bulong ni Joaquin, basag ang boses dahil sa sakit. Hindi ko hahayaang mawala ang babaeng mahal ko ulit. Nawala ka na sa akin noon, sa bangin. Hindi ko hahayaang mangyari yon sa pangalawang pagkakataon. Natigilan si Victoria. Ang ulan ay tila huminto sa kanyang pandinig. Sa gitna ng panganib, sa gitna ng dumanak na dugo, narinig niya ang katotohanang matagal nang nakatago sa puso ni Joaquin, ang pag-ibig na naging dahilan kung bakit siya buhay ngayon. Napaiyak si Victoria at idiniin ang kanyang mukha sa kamay ni Joaquin. Huwag kang mamatay, Joaquin. Please, huwag mo akong iwan, hikbi ni Victoria. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit at madilim na van, nagbago ang lahat. Ang paghihiganti ay naging sekundarya na lamang sa takot na mawala ang taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ngunit sa labas, ang mga ilaw ng isang papalapit na sasakyan ay tumama sa kanilang windshield. Isang sasakyang pamilyar kay Victoria. Ang kotse ni Dominic. Ramdam ni Joaquin ang bawat tibok ng kanyang puso sa may balikat, isang mahapdi at kumikirot na paalala ng nangyari sa bodega. Nakaupo siya sa sofa ng kanilang safe house upang bandinami. Hubad ang pang-itaas habang dahan-dahang tinatanggal ni Victoria ang duguang benda. Pinagmamasdan ni Joaquin ang mukha ng babae. Napakalapit nito sa kanya. Naamoy niya ang pamilyar na bango ng sampagita na humahalo sa amoy ng gamot. Dapat dinala na lang kita sa ospital, bulong ni Victoria. Nanginginig ang mga kamay nito habang nililinis ang paligid ng kanyang sugat. Paano kung ma-impeksyon to? Paano kung... Ayos lang ako, Tess. Mahinahong sagot ni Joaquin. Daplis lang to. Mas masakit pa nung makita kitang nahuhulog sa bangin kaysa sa saksak na to. Napatigil si Victoria sa paglilinis. Tumingala ito at tumitig sa mga mata ni Joaquin. May mga luhang namumuo sa mga mata ni Victoria. Mga luhang hindi dahil sa galit kay Dominic, kundi dahil sa pag-aalala sa kanya. Bakit, Joaquin? Mahinang tanong ni Victoria. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin?
Isang hamak na empleyado mo lang ako noon. Bakit kailangang itaya mo ang buhay mo? Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Victoria na may hawak na bulak. Marahan niya itong ibinaba at hinigpitan ang hawak sa maliliit na daliri ng babae. Hindi ka lang empleyado sa akin, Tess. Hindi mo ba alam? Huminga ng malalim si Joaquin. Tila inilalabas ang bigat na matagal na niyang kinikimkim. Noong unang araw na pumasok ako sa kumpanya niyo, nakita kita sa lobby. Akala ko, isa ka lang sa mga supladang anak mayaman. Pero nakita kitang tumigil para tulungan ang isang matandang janitor na natapon ng timba. Doon pa lang nahulog na ako. Napanganga ng bahagya si Victoria. Hindi siya makapagsalita. Pinanood kita mula sa malayo sa loob ng 5 taon. Patuloy ni Joaquin. Nakita ko kung paano mo minahal si Dominic ng buo. Kahit na alam kong hindi siya karapat-dapat sa'yo. Gusto kitang iligtas noon pa. Pero wala akong karapatan. Kaya nang bigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na saluhihin ka. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa. Dahan-dahang inilapit ni Joaquin ang kanyang mukha sa mukha ni Victoria. Nararamdaman niya ang mainit na hininga ng babae. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata nito. Tila tinatanggap ang bawat salitang binitawan niya. Hindi ito isang marahas na halik ng paghihiganti. Ito ay isang mahiyaing pagdampi ng mga labi. Puno ng pag-iingat, respeto, at pangako. Sa sandaling iyon, nawala ang sugat sa balikat ni Joaquin. Nawala ang dilim ng nakaraan. Ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap ni Victoria at ang pag-asang baka, sa gitna ng gulo, ay may puwang pa para sa kanila. Samantala, sa loob ng isang madilim na opisina, sa kabilang panig ng lungsod, hindi mapakali si Dominic. Nakaharap siya sa isang lalaking nakasuot ng leather jacket, isang pribadong investigador. Ano ang nahanap mo? Madiing tanong ni Dominic habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Inilapag ng investigador ang isang makapal na folder sa mesa. Ang Victoria Montenegro na kilala nyo? Wala siyang record sa France bago ang taong ito. Ang passport niya? High quality fake. Nanigas si Dominic. Ano pa? Kumuha ako ng fingerprints mula sa basong ginamit niya sa huling meeting niyo. Ipinadala ko sa kakilala ko sa forensic lab para ikumpara sa records ng asawa niyo, si Tess Valderrama. Kinuha ng investigador ang isang papel mula sa folder at itinulak ito palapit kay Dominic. Matches, 100% Mr. Valderrama. Ang babaeng kausap niyo ay ang asawa niyong dapat ay patay na. Nabitawan ni Dominic ang kanyang sigarilyo. Tumulo ang abo nito sa kanyang mamahaling suit, pero hindi niya iyon naramdaman. Ang nararamdaman niya ay ang malamig na takot na unti-unting napapalitan ng nanggagalaiting puot. Niloloko niya ako, bulong ni Dominic. Buhay siya. Buhay ang babaeng yon at pinagmumukha akong tanga. Isang malakas na hampas sa mesa ang pinakawalan ni Dominic. Nagtalalalsikan ang mga gamit sa kanyang paligid. Kung nakaligtas ka sa bangin, Tess, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas sa pangalawang pagkakataon. Nakatanggap ng isang tawag si Victoria kinabukasan. Miss Montenegro, boses ni Dominic sa kabilang linya. Kalmado ito, pero may kakaibang tono na hindi mapaliwanag ni Victoria. Napag-isipan ko na ang investment proposal mo. Gusto ko nang pirmahan ang kontrata ngayong gabi. Mabuti naman, Mr. Valderrama, sagot ni Victoria. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Saan tayo magkikita? Sa opisina mo ba? Hindi. Gusto kong makita mo ang site ng proyekto. Sa lumang construction site sa Northport. Doon natin sisimulan ang lahat, 10:00 ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino dahil sensitibo ang mga dokumentong pipirmahan natin. Nang maibaba ang telepono, naramdaman ni Victoria ang kaba. Huwag kang pupunta roon, Tess. Pigil ni Joaquin nang malaman ng balita. Trap to. Nararamdaman ko. Kailangan ko, Joaquin. Ito na ang pagkakataon nating makuha ang huling pirma niya para mailipat muli sa akin ang mga ari-arian. Giit ni Victoria. Huwag kang mag-alala. Magmamanman ka sa labas. Kapag may nangyaring masama, pumasok ka.
10:00 ng gabi. Madilim at nakakatakot ang Northport construction site. Ang mga dambuhalang crane ay tila mga kalansay ng higante sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Dahan-dahang pumasok si Victoria sa loob ng isang hindi pa tapos na gusali. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanyang mga hakbang at ang huni ng hangin na dumadaan sa mga bakal. "Dominic," tawag ni Victoria, "nandito na ako." Biglang bumukas ang isang malakas na searchlight mula sa itaas, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag sa kinaroroonan ni Victoria. Clang! Ang malaking pintuang bakal sa kanyang likuran ay biglang nagsara at nilock mula sa labas. Narinig ni Victoria ang isang mabagal na palakpak mula sa itaas ng mezzanine. "Ang galing mong umarte, mahal ko." Boses ni Dominic ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Lumabas si Dominic mula sa dilim. May hawak itong baril na nakatutok ng diretso sa dibdib ni Victoria. "O dapat ko bang sabihing, Victoria?" Nakangising tanong ni Dominic. Napahinto ang tibok ng puso ni Victoria. Tumingala siya at tinitigan ng asawa. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Tanging purong puot na lamang ang natitira. "Alam mo na pala." Malamig na sabi ni Victoria. "Sobra-sobra, Tess." Sagot ni Dominic habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Hindi inaalis ang pagkakatutok ng baril. "Akala mo ba matatakot mo ako sa mga pabango at kwintas mo? Nakalimutan mo yata kung sino ang pumatay sa'yo noon." Lumapit si Dominic hanggang sa dulo ng baril ay dumampi na sa noo ni Victoria. "Sayang, Tess," bulong ni Dominic. "Sana nanatili ka na lang na patay. Dahil ngayon, sisiguraduhin kong wala ng Joaquin na makakasalo sa'yo." Ikinasa ni Dominic ang baril. Malamig ang dulo ng baril na nakadampi sa noo ni Tess. Nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ni Dominic. Isang senyales na kahit may hawak itong armas, ay takot pa rin ang namamayani sa puso nito. Ngunit si Tess, hindi siya natatakot. Matagal na siyang namatay sa bangin na yon. Ang babaeng nakatayo sa harap ni Dominic ngayon ay wala nang nararamdamang takot. Tanging purong determinasyon na lamang na tapusin ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Tess ang kanyang mga kamay, pero hindi para sumuko. May hawak siyang maliit na remote sa kanyang palad. "Gusto mo ba talagang gawin to, Dominic?" Malamig na tanong ni Tess. "Papatayin mo ako ulit? Sa tingin mo ba, kapag nawala ako ngayon, magiging payapa na ang buhay niyo ni Stella?" "Manahimik ka," bulyaw ni Dominic. "Wala na akong pakialam. Kapag pinatay kita, makukuha ko ang insurance. Tatakas kami ni Stella at ng anak ko sa ibang bansa. Wala nang makakahuli sa amin." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tess. Umalingaungaw ang tunog nito sa malawak at bakanting gusali. "Anak mo?" Pag-uulit ni Tess. "Sigurado ka ba na anak mo ang dinadala ni Stella, Dominic?" Napatigil si Dominic. Kumunot ang kanyang noo, pero hindi niya ibinaba ang baril. "Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lokohin, Tess. Alam kong ginagawa mo lang to para guluhin ang isip ko. Masyado kang nagtiwala sa maling tao." Sagot ni Tess. "Habang pinaplano mong patayin ako, pinaplano rin ni Stella kung paano ka nanakawan at iiwan kapag nakuha mo na ang pera ko." Pinindot ni Tess ang button sa hawak niyang remote. Biglang bumukas ang isang malaking monitor sa gilid ng construction site. Isang screen na ginagamit sana para sa mga presentation ng proyekto. Lumabas doon ang isang video. Kuha iyon sa loob ng mansyon, sa kwartong dati ay kay Tess. Kitang-kita si Stella na may kausap na lalaki sa cellphone. Ang boses ni Stella ay malinaw na malinaw. "Huwag kang mag-alala, Anton. Konti na lang. Kapag nakuha na ni Dominic ang pera mula sa insurance ni Tess, kukunin natin lahat yon at iiwan ang tangang yon. Akala niya siya ang ama ng dinadala ko, ni hindi niya alam na ikaw ang tunay na daddy ni baby." Nanigas si Dominic habang nanonood. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla bago naging kulay ube sa tindi ng galit. Ang baril na nakatutok kay Tess ay nagsimulang gumewang.
Hindi, hindi totoo yan, sigaw ni Dominic. Edited yan. Gawa-gawa mo lang yan. Tanungin mo siya mismo, sabi ni Tess sabay turo sa dilim. Dahil nandoon siya sa likuran mo. Mabilis na lumingon si Dominic. Naroon si Stella, hingal na hingal at gulo-gulo ang buhok. Kadarating lang nito, matapos makatanggap ng pekeng text mula kay Dominic na nagsasabing magkita sila sa site para sa emergency. Dominic, anong nangyayari dito? Tanong ni Stella, hindi pa napapansin si Tess sa dilim. Bakit may baril ka? At bakit nandoon ang video ko sa screen? Totoo ba? Sigaw ni Dominic. Itinatutok na ngayon ang baril kay Stella. Totoo ba na hindi sa akin ang bata? Na ninanakawan mo ako? Hon, makinig ka. Hindi yan totoo. Sinisiraan lang ako ni Tess. Pagmamakaawa ni Stella, nanginginig ang mga tuhod sa takot. Narinig ko ang boses mo, Stella. Narinig ko. Nandilim ang paningin ni Dominic. Ang ego niya, ang tanging bagay na pinakaiingatan niya, ay tuluyang nadurog. Pinatay niya ang asawa niya para sa isang babaeng ginagawa lang siyang tanga. Mamatay kayong dalawa, sigaw ni Dominic. Akma na niyang kakalabit ang gatilyo nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na wangwang ng mga pulis sa labas ng gusali. Woo, woo, woo. Nagliwanag ang buong paligid ng mga kulay asul at pula. Dominic Valderrama, ibaba mo ang iyong armas. Napapaligiran na kayo. Sigaw ng isang pulis mula sa megaphone. Nataranta si Dominic. Tumingin siya sa bintana, pagkatapos ay kay Stella at huli kay Tess. Nararamdaman niya ang pagkatalo. Wala na siyang matatakbuhan. Ang kumpanya, ang pera, ang pag-ibig at ang kalayaan, lahat ay naglaho na sa isang iglap. Ikaw, turo ni Dominic kay Tess, punong-puno ng puot ang mga mata. Ikaw ang may gawa nito. Kung hindi dahil sa'yo, naging maayos ang lahat. Hindi, Dominic, mahinahong sagot ni Tess habang dahan-dahang lumalapit. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ang kasakiman mo ang pumatay sa'yo. Biglang binitawan ni Dominic ang baril at mabilis na sinunggaban si Tess. Dahil sa gulat, hindi agad nakailag si Tess. Hinila siya ni Dominic patungo sa dulo ng gusali kung saan naroon ang isang malalim na homong foundation pit na puno ng matutulis na bakal at semento. Dominic, wag! Sigaw ni Joaquin na kadarating lang kasama ang mga pulis. Huli na ang lahat. Nakaipit ang leeg ni Tess sa braso ni Dominic. Nakatayo sila sa mismong gilid ng hukay. Isang maling galaw at pareho silang mahuhulog sa lalim na may 50 talampakan. Huwag kayong lalapit! Bulyaw ni Dominic sa mga pulis. Ang kanyang tawa ay parang isang baliw na nawalan na ng katinuan. Tinitigan niya si Tess ng malapitan. Sabi ko sa'yo noon sa bangin, Tess, hanggang sa kamatayan, magkasama tayo, bulong ni Dominic. Bitawan mo siya, Dominic! Sigaw ni Joaquin, handa nang sumugod kahit may banta sa buhay ni Tess. Kung babagsak ako, isasama kita. Isang marahas na hila ang ginawa ni Dominic. Naramdaman ni Tess ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng pagkahulog, ang parehong pakiramdam noong gabing iyon sa bangin, ay muling bumalik. Napapikit si Tess habang nararamdaman ang mabilis na paghigop ng grabidad sa kanilang dalawa. Tumigil ang mundo ni Joaquin nang makita niyang nawalan ng apakan ang mga paa ni Tess. Isang mabilis na anino ang humila, sa babae pababa, sa madilim na homong ng construction site. Ang mukha ni Dominic ay punong-puno ng baliw na galit. Habang ang mukha ni Tess ay nababakas ang muling pagbabalik ng takot na naranasan niya sa bangin. Hindi! Ang sigaw ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Mas malakas pa sa tunog ng ulan at wangwang ng pulisya. Sa isang iglap, tila bumagal ang oras. Nakita ni Joaquin ang dahan-dahang pagkahulog ni Tess. Nakita niya ang pagbitaw ng kamay ni Dominic sa leeg ng babae dahil sa bigat ng grabidad. Hindi nag-isip si Joaquin.
Hindi niya inalintana ang kirot sa kanyang sugatang balikat. Tumakbo siya ng buong bilis patungo sa gilid ng hukay. Sa huling segundo, bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang katawan ni Tess, ay mabilis siyang dumapa at iniabot ang kanyang kamay. Blag! Ang malakas na tunog ng pagtama ng katawan ni Dominic sa semento at matutulis na bakal sa ilalim ay bumasag sa katahimikan. Isang nakakangilong sigaw ng sakit ang sumunod na narinig mula sa kailaliman. Pero hindi doon nakatingin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga kamay na mahigpit niyang nahawakan sa ere. Tess! Hawak kita! Huwag kang bibitaw! Sigaw ni Joaquin. Nanginginig ang buong katawan ni Joaquin. Ramdam niya ang pagbuka ng kanyang sugat sa balikat. Ang mainit na dugo ay nagsimulang gumapang pababa sa kanyang braso, dahilan para maging madulas ang kanyang pagkakahawak sa pulso ni Tess. Joaquin, bitawan mo na ako. Hikbi ni Tess habang nakabitin sa ere. Mahuhulog ka rin. Bitawan mo na ako. Hinding-hindi kita bibitawan, madiing sagot ni Joaquin. Idiniin niya ang kanyang mga paa sa gilid ng semento. Sinalo kita sa dagat. Sasasaluin kita rito. Kahit maputol ang braso ko, hindi kita bibitawan, Tess. Daan-dahang hinila ni Joaquin si Tess paitaas. Bawat hila ay may kasamang ungol ng sakit. Ramdam niya ang matatalas na bato na bumabaon sa kanyang dibdib habang nakadapa sa gilid ng hukay. Tulungan niyo ako, sigaw ni Joaquin sa mga pulis. Mabilis na lumapit ang dalawang opisyal at tinulungan si Joaquin na iangat si Tess. Nang sa wakas ay muling tumapak ang mga paa ni Tess sa matigas na semento. Agad siyang kinuha ni Joaquin at niyakap ng napakahigpit. Napaupo sila sa sahig, parehong hinihingal, parehong basang-basa ng pawis at luha. Ligtas ka na. Ligtas ka na, mahal ko. Bulong ni Joaquin habang hinahaplos ang maikling buhok ni Tess. Humagulgol si Tess sa dibdib ni Joaquin. Doon niya inilabas ang lahat ng takot na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat hikbi ay tila nagtatanggal ng bigat na nakadagan sa kanyang pagkatao. Samantala, sa kabilang bahagi ng construction site, pinalibutan ng mga pulis si Stella. Wala akong kinalaman dito. Si Dominic ang may gawa ng lahat. Pinilit lang niya ako. Tili ni Stella habang pinuposasan siya ng mga pulis. Hindi siya pinakinggan ng mga opisyal. Kinaladkad siya palabas. Ang kanyang mga mamahaling suot ay nadumihan na ng alikabok at putik. Isang simbolo ng kanyang bagsak na karangalan. Pagkatapos ay dinala ng mga pulis ang kanilang mga searchlight sa ilalim ng hukay. Naroon si Dominic, nakahandusay sa gitna ng mga bakal. Bali ang kanyang dalawang binti at hindi siya makagalaw dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang likod. Ungol lang ng sakit ang tanging lumalabas sa kanyang mga labi. Tess, tulungan mo ako? Mahinang tawag ni Dominic nang makita ang anino ni Tess sa itaas ng hukay. Humiwalay si Tess sa yakap ni Joaquin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa gilid ng hukay. Tinitigan niya ang lalaking naging asawa niya sa loob ng 5 taon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya at ang lalaking pumatay sa kanya. Wala nang galit sa mga mata ni Tess. Wala na ring puot. Ang tanging natitira ay purong awa para sa isang taong nilamo ng sarili niyang kasakiman. Dominic, tawag ni Tess. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Napatigil sa pag-ungol si Dominic at tumingin pa itaas. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng dugo at dumi. Sabi mo noon, gusto mong makita akong mahulog para makuha mo ang lahat, sabi ni Tess. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang nasa ilalim. Ikaw ang nawalan ng lahat. Tess, patawarin mo ako. Mahal kita. Pagsisinungaling pa rin ni Dominic. Umaasang makukuha niya ang awa ng asawa. Ngumiti ng mapait si Tess. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, Dominic. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay. Ang pag-ibig ay nagsasalo.
Tumingin si Tess kay Joaquin na nakatayo sa tabi niya. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang kamay, isang tahimik na suporta na hindi niya kailanman naramdaman kay Dominic. "Paalam, Dominic," huling sabi ni Tess. "Diyan ka nababagay, sa dilim." Tumalikod na si Tess. Hindi niya nanilingon ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Dominic habang ibinibigay ito sa mga medik at pulis para madala sa ospital at pagkatapos ay sa kulungan. Naglakad sina Tess at Joaquin palabas ng construction site. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay asul, hudyat ng pagtatapos ng pinakamahabang gabi sa buhay ni Tess. Tumigil si Tess at tumingin kay Joaquin. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. "Salamat, Joaquin," bulong ni Tess. "Salamat sa pagsalo sa akin sa pangalawang pagkakataon." Ngumiti si Joaquin at hinawakan ang pisngi ni Tess. "Sabi ko sa'yo, hindi kita bibitawan, kahit kailan." Naramdaman ni Tess ang isang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, ang bagyong sumira sa kanyang buhay ay lumipas na. At sa tabi ng lalaking ito, alam niyang hindi na niya kailangang matakot na mahulog muli. Dahil ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na sasalo sa kanya. 6 na buwan na ang lumipas. Mabilis ang takbo ng oras, tila ba gustong burahin ng panahon ang mga sugat at pilat na iniwan ng nakaraan. Nakatayo si Tess sa tapat ng malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw niya ang abalang kalsada ng Maynila. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang mga magulang ay muling nakatayo ng matatag, mas malakas at mas tapat kaysa noon. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. "Ma'am Tess, handa na po ang sasakyan," wika ng kanyang bagong sekretarya. Magsisimula na po ang huling pagdinig sa kaso ni Dominic at Stella. Huminga ng malalim si Tess, kinuha niya ang kanyang bag at hinarap ang salamin. Wala na ang maikling buhok na puno ng puot. Ngayon, ang kanyang buhok ay bahagyan ng humaba, malusog at makinang. Simbolo ng kanyang unti-unting pagbabalik sa dati, ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag na bersyon ng kanyang sarili. Sa loob ng korte, napakatahimik. Nakaupo si Tess sa unahan, katabi si Joaquin na hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ang nagsisilbing angkla niya sa gitna ng tensyon. Nang pumasok sina Dominic at Stella, suot ang kanilang mga orange na uniforme ng bilanggo. Bahagyang nanginig ang balikat ni Tess. Tumingin si Dominic sa kanya. Malaki na ang ipinayat nito. Ang dating mapagmataas na CEO ay tila naging isang anino na lamang ng tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pero huli na ang lahat. Si Stella naman ay nakayuko, umiiyak habang pilit na tinatago ang kanyang muka. Nabalitaan ni Tess na nanganak na ito sa loob ng kulungan at ayon sa DNA test, napatunayang hindi nga kay Dominic ang bata. Isang masakit na katotohanan na tuluyang sumira sa katinoan ni Dominic. Hinatulan ng korte ang mga akusadong sina Dominic Valderrama at Stella Sanchez ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong frustrated murder, falsification of documents, at malversation of funds. Pagbagsak ng gavel ng hukom, nakaramdam si Tess ng isang kakaibang gaan. Hindi ito ang saya ng paghihiganti. Ito ang saya ng paglaya. Habang inilalabas ng mga gwardiya si Dominic, tumigil ito sa harap ni Tess. "Tess, patawarin mo ako," bulong ni Dominic, basag ang boses. Tiningnan siya ni Tess ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. "Pinatawad ko na ang sarili ko, Dominic," mahinahong sagot ni Tess. "At iyon lang ang mahalaga para sa akin. Ang kapatawaran mo ay nasa kamay na ng batas at ng Diyos." Hindi na hinintay ni Tess ang sagot nito. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng korte kasama si Joaquin. Sinalubong sila ng mga reporter sa labas, humihingi ng pahayag. Pero nanatiling tahimik si Tess.
Ngumiti lang siya at sumakay sa sasakyan. Alam niyang hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanyang pananalo ay hindi lang sa korte, kundi sa muling pagbuo ng kanyang buhay. Kinahapunan, nagpunta sina Tess at Joaquin sa isang tahimik na dalampasigan, malayo sa ingay ng syudad, malayo sa lahat ng alaala ng bangin at construction site. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw. Isang napakagandang tanawin na tila ba iginuhit ng tadhana para sa kanila. Naglakad sila sa pampang habang hinahaplos ng malamig na tubig ang kanilang mga paa. "Anong iniisip mo?" tanong ni Joaquin habang inakbayan si Tess. Sumandal si Tess sa balikat ni Joaquin. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Akala ko noon ang katapusan ko ay ang pagbagsak ko sa dagat." Huminto si Joaquin at hinarap si Tess. Kinuha niya ang dalawang kamay ng babae at hinalikan ang mga ito ng buong pagmamahal. "Hindi ka nahulog para mamatay, te." Malumanay na sabi ni Joaquin. "Nahulog ka para malaman mo na may isang taong laging handang sumalo sa'yo. At ang taong yon ay hinding-hindi ka bibitawan." Ngumiti si Tess at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang tunay na ngiti ng kaligayahan. Inilabas ni Joaquin ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at bumungad ang isang simpleng singsing na may maliit na brilyante. "Tess Valderrama," tawag ni Joaquin. Seryoso ang kanyang mga mata pero puno ng lambing. "Gusto kong makasama ka sa bawat paggising at pagtulog. Gusto kong ako ang maging sandigan mo sa bawat bagyong darating. Papayag ka bang maging asawa ko? Yung totoong asawa, yung totoong minamahal." Tumulo ang luha sa mga mata ni Tess, pero ito ay luha ng kagalakan. Tumango siya ng dahan-dahan. "Oo, Joaquin." Higit pa sa oo. Isinuot ni Joaquin ang singsing sa daliri ni Tess at binuhat siya ng paikot habang tumatawa silang dalawa. Sa gitna ng dapit hapon, ang kanilang mga tawa ay humalo sa huni ng mga alon. Tumingin si Tess sa malawak na karagatan. Naalala niya ang dilim, ang lamig, at ang takot. Pero lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Naisip ni Tess, marahil ang buhay ay parang dagat. May mga pagkakataong lalamunin ka ng malalakas na alon. At may mga pagkakataong itatapon ka sa kailaliman ng bangin. Ngunit natutunan niya na hindi lahat ng pagkahulog ay katapusan. Minsan, kailangan nating bumagsak para makita ang mga taong handang lumubog para lang tayo ay mailigtas. At sa dulo ng bawat bagyo, laging may naghihintay na bagong umaga. Isang umaga na puno ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi ka bibitawan. Sumandal si Tess sa dibdib ni Joaquin habang pinagmamasdan ang huling silay ng araw. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang bendo, binyen iyo po